Una dito. Ito ang Dito. Siguro lang po. Ay, dito lang. Pinaknak ko. Para mamaya pagka merong dumating. Patiin natin ang mga kapatiran. Morning! Good morning at saka pagpalain Morning, ka ng everyone. Diyos. morning. Good morning! Good morning! Morning po. Morning! Morning. Morning! Sige, mag-umpisa na tayo. Ang Diyos namin nakapangyarihan sa lahat. Ama namin kataas-taasan ka ng banalan. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, worship you, Panginoon God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon God. Lord, Panginoon God, salamat sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin na nandiyan, Panginoon, Lord, na napakabuting Diyos namin, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord, ang aming buhay, aming hininga, aming kalakasan na sa iyo nagmumula, Panginoon, aming oxygen na aming nalalanghap, Panginoon God, sa iyo nagmumula. Thank you din, Panginoon, Lord, sa protection, Panginoon, na patuloy na pagbabantay mo sa amin araw at gabi, Panginoon, sa magdamag na aming pagtulong na nandiyan ka rin nakabantay, nakatunghay sa amin, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon God, mga blessing na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Ikaw naman ang nararapat namin na pag-alayan nito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos namin, Panginoon, Lord, na naglikha sa amin, Panginoon, upang ikaw ay papurihan namin, Panginoon, God. Sambahin ka namin, Panginoon, Lord. O hayaan mo, Panginoon, na kami magpuri, Panginoon, Lord, sumamba sa iyo, Lord, na mainit na pagsamba, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, na yung persensya, Panginoon, God. Tunay nga na ikaw ang Diyos namin, napakalaking Diyos namin, Panginoon. Lord, na nandiyan na kamangha-mangha ang gawa mo, Panginoon. Tunay ka nga napakarunong nakapagtalino, Panginoon. Hindi namin maharap ang katalinuhan mo, Panginoon. Karunungan mo, Panginoon, God. Hallelujah, Jesus, ikaw ang aming Diyos namin. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Tunay ka na, Panginoon, na tapat sa amin, Panginoon, God. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Na hindi ka pabayaan na pagkama sa amin, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Panginoon, God. We exalt you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang hallelujah, ang pangalan mo, Panginoon, sa kataas-taas sa mong pangalan. Worship you, Panginoon. Worship you. You bless your name, Panginoon. Glorify your name. Magnify your name, Panginoon, God. Hallelujah, hallelujah, Father God. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa lahat-lahat, Panginoon, God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, umpisa hanggang matapos. Panginoon, sa gawain mo ito, sa service mo ito, Panginoon, Lord. Samahan mo kami ang iyong presensya, Panginoon. Mainit kami, Lord, na mag-sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon, God. Lord, Panginoon, God, kami po ay patuloy, Lord, na nagpapakumbaba. Lumalapit po, Panginoon, sa inyo, Lord, na humingi, Lord, ng kapatawaran, Panginoon. Hallelujah, Jesus, patawarin mo kami, Panginoon, mga kasalanan natin, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang aming karumihan, Panginoon, Lord. Ugasan mo kami, Panginoon, ng makapangyarihan mong dugo, ng kapagmanalan mong dugo, Panginoon, God. Para, Lord, ay kami, Panginoon, na maging babangong samyo, Panginoon, sa iyo, kapagmanalan mong harapan sa iyo, trono, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Father God. I-invite ka namin, Panginoon. Samahan mo kami, Holy Spirit, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, Lord.
Hallelujah, Jesus, sa pag-worship sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga worship team, Panginoon, Lord. Bigyan mo sila, Lord, ng malinis na puso, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, Panginoon. Para, Lord, magawa nila, Panginoon, ang maayos na pag-worship sa iyo, Panginoon. Dahil mahikayat nila, Panginoon, ang iyong mga naglalata, kanihina, Panginoon, na mag-worship sa iyo, Panginoon. Lord, Panginoon, tulungan mo kami na maging maalap kami mag-worship sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyo, Lord, at palain mo rin, Panginoon, na aming Pastora Joy, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, Panginoon, Lord. Patuloy na itago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, Lord. Na pagkaluho mo, Lord, Panginoon, na patuloy na kaalaman niya, karunungan, talino niya, Panginoon, para na unawaan namin, Panginoon, ang kanyang mga, Hallelujah, Jesus, ang hinahayag niyang salita mo, Panginoon. Hallelujah, unawaan namin, Panginoon, na may tatak namin, Panginoon, tatak mo, Lord, sa aming puso't kaisipan, Panginoon, Lord. Para, Lord, buksan mo ang aming spiritual eyes, spiritual heart, spiritual mind, Panginoon, spiritual ears, Panginoon, God. Para maunawaan namin lahat na, Hallelujah, Jesus, na salita mo, kapanabanala mo salita, Panginoon, Lord. Thank you, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, Lord, ang mga maghayag ng ngayon, Panginoon, God. May patutuon niya, Panginoon, ang kabutihan mo ngayong umaga, Panginoon, na ginawa mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon, God. At bawat isa, Panginoon, dito, Lord, pagpalain mo, Panginoon, lahat tumatin, Panginoon, lahat ay nawala pa, Panginoon, ipuhin mo sila, Lord, ang nadali mong kumiyapak nila dito upang sila atin, Panginoon, sa church mo ito, Panginoon, makapakinig sila ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang church na ito, Panginoon, God. Palaguin mo, Panginoon, Lord. Paramihin mo, Panginoon, ang church na ito, Panginoon. Ang maraming buwan mo, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Kaming mga mag-operatory mamaya, Lord, pagpalain mo rin, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, God. Lord, Panginoon, Hallelujah, Jesus. Itong aming mga, Hallelujah, Panginoon. Itong aming mga dalangin, Panginoon, sa matamis mong pangalan, sa makapangyarihan mong pangalan, in Jesus' name. Amen. Ngayon ay natawagin ko sino ang magpatutuo. Sino pinagpala? Sinong pinagpala sa buong isang linggo ngayon? Sino pinagpala si Brad Mumat? Kasi alam ko yung pinagpala na niya. Sukit na tayo. Dali na tayo. Kayo muna. Kaya nga na, ibigay na niya yung leads niya eh. Amen! Sukit ka tayo. Dali na tayo. Pinagpala na niya. Sunod ka Kaya tayo. kailangan niya magpatutuo kayo. Nakatawag ka. Sige, ako na nga. Itatay kasi. Napipilit. Nagtawag ka. Sige nga po. Magpapasalamat ko lang po yung yung hinihintay namin yung ipe-flex. Ayun po, salamat sa Lord at binigay niya na. At ako ay makakapag-flex na. Praise God. Thank you, Lord. Hindi niya kami binigo. Akala namin kasi mabibitin kasi di ba 7? Ang ko yun 4 pa yata yun. Sabi ko, alam yung aking ibibigay. Sabi ko, Lord, ibigay mo na ako. Sabi ni tatay, maniwala ka, ibibigay yan. Sabi Amen. ayun na nga po, kaya po pinagpapasalamat ko dahil ayun na nga, makakapagbigay na ako ng aking bigas. Amen. Amen.
Pinagpala talaga si Nagpala. nakapagbigay na mabuti pa sila na nakapagbigay na ng plates nila. Samantalang ako, hinihintay ko pa. Darating na yan. Hinihintay pa namin, Lord. Kaya, humihiling namin sa pangalan ni Jesus. Bagay itong first week ng September, baka bukas. Wow, praise God. Baka bukas. Sana all. Ay, sa December. December na pala. Ngayon. Kasi Brad Nuller naman. Patutunan mo siya. Nay. Nay, ikaw. Brad Nuller. Kaya mo. Daya. Anong kulay ang cute kay Tata? Ano ba? Tapos salamat po Oo sa po, Lord. si Tata. May panibagong buhay na naman. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Kasi yung isang linggo, nag-celebrate ako ng birthday ko ng birthday. Salamat sa isang taon ay inagtag. At nagpapasalamat ako sa buhay pagbibig ko. Alam niyo po, kapag ganyang may plates, hindi po ako napakali. Hindi po ako talaga napakali, kaya yung plates ko po, binigay ko na kay sister, binigay ko sa linggo pa. Ayoko kasi magalaw yun eh. Amen. At nagpapasalamat po ako. Biyaya ng Lord, nagbibigay sa akin, kalakasan, kagalingan, at nag-expect po ako ng isang blessing na hindi ko alam, hindi sila lang magbibigay. Alam ko po darating yun. At nagpapasalamat po ako. Sinabi ko na sa kanila, napasok ko yung piso nyo at kayo magkaganda. Yung piso ko, dalawa-dalawa yun. Hindi pa rin video. Sabi ko, salamat sa Lord sa biyaya. Alam ko, marami pang biyaya ang pagkakalog sa atin, bilang yung huwag lang po tayo magsawag ng dito. Yung blessing na hinihintay ko, ito December nito, 21. Malaki po yun. Kasi laki ng dito. Grabe po yun. In-expect ko yun. Hindi ko alam kung saan yung gagaling, pero sila binibigyan. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Nakalipat na tayo ng church. Salamat sa buhay ni Brad. Talagang kung ikaw ay Makakalipat na tayo ng church. Makakalipat na tayo ng church. dadali mo yung pagpapala sa iyo. Lalo na sa tithes din. Praise God. Importante din yan. At saka sa, yan, ganyan, nag-pledge na binabit mo sa Panginoon. Tapos kailangan niya tuparin mo yan kasi binanggit mo sa Panginoon yan eh. Na magbigay kaya kailangan mo. Inaasahan ni Lord yan. Babalik naman yan ang yan. At triple na pagpapala yan. Siksiklik magumapaw na pagpapala. Amen. Amen. Kaya ngayon, tawagin naman natin si Sister Estela. Na siya ang pangunahan niyang worship team. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Oh, we believe, God, that there will be breakthrough, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We believe, God, that there will be breakthrough. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we believe, Lord. We believe, Lord, that there will be breakthrough in this church, oh God. Oh, we declare it in the name of Jesus. We declare it in the name of Jesus.
at ating pong i-declare that we are a breakthrough already. Amen. So, sa umagang ito, tayo po ay maghahayag ng salita ng Diyos. I hope na matapos ng 12 o'clock. Okay. So, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong the flow of the generosity. Okay? The flow of generosity. Okay, sabi niya po rito sa Proverbs 11 verse 25 hanggang 27, sabi niya po rito, a generous person will be prosper. Whoever refresh other will be refreshed. People curse the one who hoard grain. Hoard meaning po ay parang hinohold. Okay? But the pray God's blessing on the one who is willing to sell. Whoever seek good find favor, but evil comes to one who search it. Okay. So etong generosity, mamaya bibigyan ko ito ng picture. Ipipicture out ko po ito para makita nyo kung ano yung ibig sabihin ng generosity, kung paano mag-flow ang generosity. Amen po ba? Okay. So siguro tanong niyo sa akin, Pastora, bakit generosity? Amen. Ano po ba ang kahulugan ng generosity sa inyo? Okay, ano po ba ang kahulugan ng generosity sa inyo? Pera-pera po ba? Pagbigay. Pagbibigay po ba? Bigay. Sige, ngayon, dito nyo po malalaman kung ano po talaga yung generosity. Hindi lamang po ito patungkol sa pera. Dahil ba mag-anniversary tayo? No. This morning, ipapaliwanag po ng Panginoon kung ano talaga yung generosity. Okay? So sabi niya dito, ang Proverbs po ay, ang author nito ay walang iba kundi si Solomon. Okay? Alam naman natin na si Solomon po ay humihingi ng wisdom sa Panginoon how to manage the Israelite people. At si Solomon po, kung hindi niyo po alam, siya po ay anak po ni David. So dito, ang konteksto po nito is, sabi niya dito, it discusses the benefits of generosity and righteousness and the contrast between those who are righteous and those who are weak. Okay? Parang nag-feedback yung aking mic. So dito, church, when you said generosity, it's not only money. Okay? It's not only money. Thank you. Ano pa? Generosity with your love. That is generosity. Bakit? Ano ba ang kahulugan ng generosity? Pagbibigay. Tama po ba? Apo. Pagtutugon. So, generosity, it can be your talent. Okay? Generosity, it can be your effort. Okay? Marami pong ibig sabihin ng generosity. Okay? Kaya nga po, sabi ko nga rito, kaya nga po ako, actually, pinagpipray ko to sa Panginoon dahil ayaw ko pong magbabound, okay, sa preaching ng generosity. Yan po ang iniiwasan ko. But nung akin pong pinag-aaralan ang Proverbs, sabi ko, Lord, ano yung mensahe mo sa talatang ito? And ipinakita sa akin ng Panginoon, it's not only money, ang generosity. Amen? Kaya po, matapang po ako ngayong umaga, okay ba, na ipangaral ang salita ng Diyos about generosity. Kasi, actually, kung hindi ako nagkakamali, last year pa po na sinasabi sa akin na, Pastora, ba't hindi ka mag-talk about tithing, about giving? Sabi ko, medyo yan yung iniiwasan ko. Ayaw kong mailagay sa alanganin ang church na sasabihin nila, pera-pera lang dyan. Tama po ba? Pera-pera lang dyan sa church. Kung nagsasalita ang pastora, sinasabing puro money. Okay? Iniiwasan ko po yan. But, nung nagpe-pray po ako, ito po ang binigay ng Lord na topic po sa atin. So, ano yung topic natin? The flow of generosity.
Okay? So sabi niya po rito, Jesus Christ is emphasizing generosity. Even si Jesus Christ, ine-emphasize niya, dinidiinan niya ang generosity. Why? Because He Himself naging generous siya. Amen. Even our God the Father, hindi tayo nag-e-enjoy ngayon without the generous of God. Tama po ba? Who created sinong nag-create sa mundong ito? Parang walang nakikinig. Sinong nag-create sa mundong ito? Our Lord. Amen? Yun ba ay generosity ng Panginoon who created this nation or itong mundong ito, this earth? It is the generosity of God. Kung sakim ang Panginoon, hindi niya kinreate ang mundo para sa atin. Tama po ba? God is so generous. Yang hininga mo ngayon, hindi ba bigay yan ng Panginoon? Amen. Yung family mo ngayon, hindi ba yan bigay ng Panginoon? Amen. God is so generous to each and every one of us. Yung work mo, di ba blessing yan? Nabigay ng Lord yan. That is signify that God is so generous. Tama po ba? Kaya nga, unang-una pong nagsabi or ipiniture out ng Panginoon ang generosity. Yung work mo, yung mga biyaya na dumating po sa atin ngayon, yan ba ay gawa mo lang o bigay yan ng Diyos sa buhay natin? God is so generous to us. Sige, palapakan natin ang Diyos muna. Kaya nga ako, ganito katapang, kabold magsalita about sa generosity ng Panginoon. Hindi ako nahihiya, na before nahihiya ako na mag-preach about generosity, but now hindi. Why? God realized that He is a generous God. Amen? He pictured out the generous God. Kaya tayo, mapalad tayo. The foundation of generous life is believing in generous God. Ang pundasyon ng ating paglilingkod ay generosity ito ng Panginoon sa atin. Amen? So ang generosity, hindi lang sa finances, mga kapatid. It can be your talent, it can be your life, it can be the finances that you support in this church. It is a generosity of God. Amen ba? Kung mapapansin po natin ang Genesis at Revelation, ito po, context na to Ang context po ng Bible po, kung mapapansin natin from Genesis to Revelation, sabi niya po rito, the generosity giving is emphasized in all Scripture. Kung binabasa niyo yung Bible at ma-observe niyo, ang konteksto niya rito is 500 reference to a prayer and 500 and almost reference to faith. But there are more than 2,000 references to money, possession. Tingnan nyo? Money and possession. Yun yung nilalaman ng Bible. Sabi niya dito, 38 parables that Jesus gave in the gospel. 16 deal with how we handle our money. Nasa Bible po yan. So mas marami po ang verses patungkol sa pera kaysa sa prayer, kaysa mapunta sa langit. Tama po ba? Okay. Nakukuha niyo? Amen. So, sabi niya dito, 38 parables that Jesus gave in the gospel, 16 deals with how we handle our money. Jesus said more about money and possession than about heaven and hell combined.
So mas maraming tinalakay ang patungkol sa possession and money sa Bible. 1 out of every 10 verses in the gospel deals with money and possession. 288 verses in the 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John talks about money. Okay. And 16 out of 29 talks about generosity. Okay? Stewardship and money. So dun po umiikot ang kwento po ng Mark, Luke, John patungkol po sa generosity, stewardship, and money. Okay. Kaya nga sa umagang ito, gusto ko pong gisingin tayo. Okay? Gusto ko pong i-stir up ang pananaw natin patungkol sa generosity ng Panginoon. Di ba po si Judas? Kilala niyo si Judas Iscariot, one of the 12 disciples of Jesus Christ? Sino po nakakakilala kay Judas? Amen. Sino po si Judas? Ano po yung papel ni Judas? Siya ay, pinagkanulong niya si Jesus. Tama po ba? Sino yung nagbabasa dito? Pinagkanulong niya si Jesus. At nung time na yon, okay? Nung time na yon, wala siyang pakialam dun sa kanyang master, dun sa kanyang leader. Bakit? Dahil ipinagkanulo niya. Because of what? Pera. 30 pieces of silver. Hindi ba yan greed? Tama? So ipinagpalit niya si Jesus sa 30 pieces of silver. Today, the Lord wants to break a greediness in everything and make us generous. Amen. Generosity is not a bank issue. Okay? Ang generosity, hindi po yun yung bank issue. Ang generosity is not the issue of economic, but it is the issue of the heart. Amen. It is the issue of the heart, mga kapatid. Sabi po niya sa Matthew 6:21, the Bible verse, for where your treasure is there your heart will be also. Kaya nga, ang pera po ay hindi po masama. Yan yung sinasabi nila na, the money is a root of evil. Hindi po yun totoo. Kung paano mo dalhin ang pera. Yun po, yung masama, kung, for example, ikaw ay may pera. Sabi nila is, money is the root of evil. Magiging evil lang ang pera kung ikaw na ang inuutusan ng pera. How you handle your money, your wealth. Pero kung alam mo siyang dalhin, hindi po yon evil. That is a blessing. Amen? That is a blessing. Kaya nga, minsan nami-misinterpret po natin yan. Kaya nga, minsan, ayaw ng Kristiyano ang pera. Amen? Ayaw ng Kristiyano ang pera. Bakit? Kasi dun sa statement that the money is the root of evil. No. God allow that money para meron tayong gagamitin sa kanyang kaharian. Amen po ba? Para meron tayong gagamitin to reach the people sa mga liblib na lugar. Amen po ba? Sino rito yung may gusto na mag-evangelize sa liblib na lugar na 2 araw maglalakad? Wala. Bakit? Dito hanggang palengke na lang tinatamad kayo eh. Tama po ba? Isang kanto nga lang ngayon sa panahon ngayon eh. Ta-tricycle na eh. Meron ka ng kotse, meron ka pang motor, meron ka pang electric bike. Bakit? Ayaw mo kasing maglakad. Tama po ba?
So, ang pera po ay hindi masama kung ginagamit sa tama. Tama po ba? So, today, we have 3 lesson outline. 15 minutes na. Okay, number 1, generosity is a progressive. Number 2, generosity will always result to reciprocate. Reciprocate meaning binabalik or ibabalik sa'yo yan. Okay, number 3, generosity is rewarded. Okay, bilis-bilisan ko na lang. Sabi po ng verse 24, give freely and become more wealthy, be stingy, and lose everything. When you give freely, na hindi ka napipilitan, na hindi ka nagdadalawang isip, papalitan po yan ng Panginoon. Di ba lagi natin ipinagpe-pray, Lord, yung mga handog na ito, ibalik mo po ito ng 100 folds. Pero kung ikaw ay magbigay na napipilitan ka lang, what do you expect? Nothing. Amen po ba? So dapat when you give freely at merong joy sa puso. Bakit? Dahil pag ganyan ang attitude mo, ibabalik talaga yun ng Lord ng 100-fold sa atin. Sino po dito yung naka-experience na? Si tatay naka-experience na. Si ate Divine naka-experience na. Lahat po tayo makaka-experience when we give according to our heart na hindi napipilitan. Okay po ba? Stingy. Ano yung stingy? Kuripot. Pag ikaw ay stingy or kuripot na magbigay, even your friends, even your family, or even in the church, mawawalan ka. Amen? Kung ikaw kuripot, mawawalan ka. Amen po ba? If you analyze, kung makikita nyo at ma-observe nyo, si Jesus Christ, He is a generous God. Why? He gave His life to us. Amen po ba? Kung si Jesus ay kuripot, kung si Jesus ay selfish, na-enjoy pa natin ang buhay pananampalataya natin? Hindi. Amen po ba? Magkakaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan? Kung si Jesus ay selfish na Diyos? Hindi. So doon pa lang, God picture out the generosity. Amen po ba? So sabi niya doon, when you give freely. Para ibalik yun ng Lord ng 100-fold sa iyo. Amen po ba? So okay. The flow of generosity. Paano kaya generosity? Yes, we know the generosity. Paano mag-flow yung generosity? Pag ako ba ay nagbigay, ganun-ganun na lamang yon? No. Sabi niya dito, ano yung synonyms ng generosity? Lavishness, open-handedness, free-handedness, unselfishness. Unselfishness. Okay? Sa Tagalog ay pagka makapagbigay at kagandahang loob. Sabi niya po ng ating lesson number 1, generosity is progressive. Okay, progressive. At dito po, ay iikot ang ating kwento sa 2 Kings 4, chapter 4, verse 8 hanggang 9. Okay. Dito natin makikita how the flow of the generosity. Ano yung picture out ng generosity? Sabi niya po sa 2 King, chapter 4, verse 8, one day, Elisha went to the town of Shunem. Okay. One day daw, pumunta si Elisha sa town ng Shunem. At meron dun isang babae na very wealthy woman. Okay, ang tawag sa kanya ay Shunammite. Dahil nasa town siya ng Shunem. Okay. Nanirahan doon etong Shunammite woman na ito that she is a wealthy woman. And si Elisha at that time ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kasi
Apostle siya ng Panginoon. Lingkod siya ng Panginoon. And etong isang woman na ito, alam niya na si Elisha po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Alam niya na siya po ay lingkod ng Diyos. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Inabangan niya po si Elisha. At sinabi niya kay Elisha, pwede po ba kitang bigyan ng pagkain? Okay. At tinanggap naman ito ng lingkod ng Diyos. Inalukan niya si Elisha ng pagkain. Sino rito yung inaalukan ng pagkain? Sana all. Masarap na tayo ng Starbucks. Sana all. Brian, Starbucks. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na po. Brian, Starbucks. Okay, continue. Inalukan niya ito at hindi ito tinanggihan ni Elisha. Then every time na mangangaral si Elisha sa town ng Shunem, inaabangan ng babaeng ito. Okay? Everyday, kung everyday siya doon sa lugar na yun, everyday na pinapakain ni Elisha siya. Pinapakain nung wealthy woman si Elisha. At alam niyo ba kung ano yung nangyari? Naging suki ng babae si Elisha every time pinapakain niya. At hindi po siya doon nakontento. One day, sabi niya dito sa verse 9, she said to her husband, okay, sinabi niya ito sa kanyang asawa, na pwede bang patayuan natin si Elisha, yung lingkod ng Diyos, na isang room sa upper part ng bahay natin? Yung merong room, yung meron siyang table, kasi nag-aaral siya, yung meron siyang kama na may foam at may upuan, lahat. At alam nyo, hindi nagdalawang isip yung kanyang husband. Sa madaling salita, ay pinatira nila si Elisha sa roof deck ng kanilang bahay. Tingnan nyo yung generosity is progressive. Pinakain nung Shunammite woman siya, at hindi na kontenta yung Shunammite woman, ay anong ginawa niya? Pinatuloy niya sa kanyang tahanan at meron pa siyang room. Wow, sana all. Amen po ba? At dahil dito, yung progression, okay, na tinatamo ni Elisha, na blessing na ginagawa ng babae, okay, ay nagpa-progress. Pinakain niya lang ng first day, at second day, third day, fourth day, naging perpiano niya na, kumbaga kung may kantin siya, naging customer niya na to. Tama po ba? At hindi ito nakontento yung babae. Pinagawan niya pa ito ng room. Okay. At sabi niya ron, bakit ganun na lang yung loneliness or yung pag-e-entertain ng babae sa lingkod ng Diyos. Bakit? Dahil alam natin na pag yan ay lingkod ng Diyos, He is so generosity. Generosity siya, mapagbigay siya ng ng oras, ng lakas, to preach the Word of God, ng araw, ng buhay, lahat ibinigay niya na sa paglilingkod. Iyan ba ay generosity? Yes! Kaya ganun na lamang ang natatamo niyang pagpapala. Okay, watch out. Sabi niya po rito, sabi niya siguro, kaya niyo bang gawin yung ginawa ng babae? Kaya niyo bang gawin sa akin yon? Parang wala nang sumagot. Amen? Parang wala nang sumagot. Pastora, kaya lang naman ng babaeng gumawa niyan kasi unang-una sabi mo doon sa kanyang verses, she is a wealthy woman. Tama po ba? Yun yung nasa utak niyo? Kasi kaya niya yun kasi mayaman siya. No! Hindi dahil sa yaman niya, okay, kundi sa yaman ng puso niya. Amen po ba? Hindi dahil sa yaman na meron siya, kundi yaman ng puso niya. Kagalakan niya ang pagsilbihan ang lingkod
ng Diyos. At sabi niya rito, tingnan niyo yung flow ng generosity. Tama po ba? Generosity ay nagpo-progress. Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, yun din yung gagawin sa iyo. Kung gumawa ka ng pangit, yun din ang babalik sa iyo. Amen po ba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa iyo. Kung ano ang ginawa mo sa iglesia, yun din ang ibabalik sa iyo. Amen po ba? So number 2, lesson outcome. Generosity will always result to reciprocate. Ano yung reciprocate? Gantihan, tugunin, or tumugon. Sabi niya po dito sa 2 Kings 4:11-13. Sabi niya sa 11, one day Elisha turned to Shunem and he went up to this upper room to rest. So na-enjoy niya yung binigay nung listen dito. Binigay, children, listen. Okay, palakpakan muna natin ang oras na po. Saglit lang ako mag-talk. Okay, na-enjoy niya yung binigay po nung babaeng kanyang room. Sabi niya rito, grabe naman tong accommodation na ginawa niya tong wealthy woman na ito. Sabi niya, meron po siyang isang katulong. Walang iba kundi servant, walang iba kundi si Gehazi. Okay, si Gehazi. Sabi niya, na-enjoy ko itong ibinigay ng wealthy woman. Sabi niya, grabe, nabagbag yung damdamin ko, na-touch ako sa accommodation na binigay niya sa akin. Ano kaya yung aking igaganti sa kanya? Sino rito yung may gusto ng ganon? Na pag gumawa ka ng mabuti, gagantihan ka ng mabuti. Sino rito? Amen. So dito, sige, tuloy nyo yan. Amen, hallelujah. So sabi niya, Gehazi, halika rito. Puntahan mo yung babae, yung wealthy woman na ito, at sabihin mo kung ano yung kailangan niya. Sabi niya rito, sa verse 13, Elisha said to Gehazi, tell her, we appreciate the kind concern you have shown us. What can we do for you? Can we put in a good word for you to the king or to the commander of the army? Meron ka bang gustong sabihin na idadalhin namin sa commander ng Shunem? Okay, meron ka bang mga request? Sabi naman nung babae, wala po. Sabi niya, wala po. At sabi niya rito, sabi na naman ni Elisha, paano ko siya masusuklian? Wala naman siyang kailangan. Sabi niya, sa family mo, meron ba tayong gusto mong gawin sa kanila? Sabi po nung wealthy woman na ito, makinig po rito. Sabi po nung wealthy woman na ito, wala po, inaalagaan po ako ng mabuti ng aking mga pamilya. And alam nyo, ng problema po si Elisha. Sabi niya, how can we return back to her? Sabi niya, Gehazi, problema ako dito sa wealthy woman na ito. Alam nyo, buti na lang naging marites tong si Gehazi. Dahil wala na silang alam kung paano suklian yung kabutihan na ginawa sa kanya. Sabi niya rito, meron akong alam. Sabi niya, yung babae kasi niyan ay hindi nakakapag-anak. At ang kanyang walang anak at ang kanyang asawa ay matanda na. Amen po ba? Ang kanyang asawa ay matanda na. Sabi niya po rito, tinawag niya ulit. Sabi niya, sige, bumalik ka dun sa babae. Tawagin mo ulit siya. At tinawag niya po yun. At sinabi niya, ano ba ang problema mo? Sabi niya, wala po akong problema. Sabi niya ng ganon, alam ko na hindi ka magkakaanak. Mabasa niyo rito. Madali lang kasi ako. Sabi niya, alam ko na hindi ka magkakaanak. Sabi niya, teka, basahin natin. Ito. So dito, nakita natin sabi niya dito, alam ko na hindi ka, basahin niyo na lang ha, alam ko na hindi ka magkakaanak, pero sa susunod na taon,
magkakaanak ka. Sabi nung babae ganito, sabi nung babae, wag mo po akong paasahin. Bakit? Maaari pong marami na siyang napuntahan na in-examine siya at wala po siyang pag-asang magkaanak. Yung sinasabi nilang baog, baka. Okay? Baka, baog siya. Okay, ito ay ginagawan ko na lang ng kwento ha, pero wala dun sa Bible ha. Baka tong babaeng ito baog. Tama po ba? Pero nung sinabi po ni Elisha na susunod na taon, magkakaanak ka. Alam niyo po, umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak. Bakit? Sa dinami-dami na siguro ng pinuntahan niyang mga doktor, ubos na ang kanyang kayamanan na magpa-exam. Okay, magpatingin kung kailan siya magkakaanak. Pero yung sinabi po, makinig po rito, yung sinabi ni Elisha na magkakaanak ka, totoo, nagkatotoo na nanganak po ng lalaki yung babaeng yun. Amen po ba? Ganun po. Amen. Ganun po ang flow ng generosity. Amen. Ganun ang flow ng generosity. At number 3, nilagtakan ko na. Number 3, generosity is rewarded. Okay, generosity is rewarded. Tingnan niyo po, babalik ko ulit kayo dun sa pangalawang puntos natin. Si David po. Si David, dahil sa pinagtagumpay siya ng Panginoon, gusto niya maghandog sa Panginoon. Tama po ba? Okay, pero ano ang ginawa niya? Pumunta siya, naghanap ng lupa, para sa ganun, merong siyang place to worship the Lord. Nakita ngayon ng isang may-ari ng lupain doon. Sabi niya, king, kasi siya yung king at that time. Bakit ka pa bibili? Kunin mo na lang yung area ng lupang ito at ang oxen at ihandog mo sa Diyos. Anong sabi ni David? No. Sabi niya, no, hindi ko yan kukunin. Bibilhin ko sa'yo. Amen. Bakit? Sabi niya, ako ay maghahandog sa Diyos ng mga Diyos, King of King and Lord of Lord. Kaya kailangan na magkaroon ako ng sacrifice to worship Him. Amen. Dahil kung kinuha niya yun ng libre, there is a sacrifice ba doon? Wala. Pero anong sinabi niya? I will buy this land and oxen for you. Dahil gusto kong maghandog ng pinakamainam na paghahandog sa Panginoon na may sakripisyo. Amen? Tayo ba ay merong kasing laki ng lupa na ihahandog natin sa Panginoon? Wala. Amen po ba? Naka 13 square meter lang yata ang ihahandog natin. Meron ba tayong yaman na ihahandog sa Panginoon? Wala. Bakit? Pare-pareho tayong minimum lang ang kinikita. Pero, meron ba tayong oras na ilaan sa gawain ng Panginoon? Minsan nga, tira-tira lang. Meron ba tayong talent na ihahandog sa Panginoon? Meron nga eh. Pero minsan nawawalan ako ng oras. Pag ang pastor nagsabi na meron tayong gagawin, we need to see to it that na meron tayong oras to comply. Bakit? Para dyan makita yung generosity po natin. Amen po ba? Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, Panginoon ni David, Holy of Holy, Lord of Lord, King of King. The highest God, tapos ang ibibigay mo, tira-tira na lang. Ngayon, tayo po ay mag-a-anniversary sa susunod na linggo. Naka-prepare na ba tayo? Kasi busy ako, Pastora, sorry. Kasi Pastora, wala akong time. Yan yung sakripisyo natin na ibibigay sa Panginoon. Wala na nga tayong ibibigay na pera. Buhay na lang natin, oras na lang natin, talento na
Amen po ba? Isa pong malakas na palakpak sa akin. Bakit? Our generosity na gagawin natin, i-reward yan ng Panginoon. Ano ang puhunan natin? Amen. Sabi niya rito sa 2 Kings 4:13, Elijah said to Gehazi, tell her we appreciate the kind concern you have shown us. What can we do for you? Sabi niya rito, can we put in a good word or you to the king or to the commander of army? Sabi niya rito, no. She replied, my family takes me. At nung sinabi po ni Elisha, magkakaanak. Bakit? Sinuklihan ng Panginoon yung generosity na ginawa niya sa kanyang. Amen. Tayo. Ano yung kailangan natin ibigay sa ating Diyos? How many of us that whatever God gave is enough? Enough na yun, 3 hours sa church. Enough na yun, 1 oras sa church. Alam naman nila, estudyante ako. Alam naman nila, nagtatrabaho ako. Alam ng tao. But ang Lord, alam niya ang lahat. Alam niya kung naglalaro tayo sa ministry. Alam niya kung seryoso tayo. Dahil ang Diyos is a generous God. Amen? At huwag po natin laruin ang gawain ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nakikipaglaro sa atin. Amen po ba? God rewarded sa bawat sakripisyo na ginagawa natin sa church na ito. When you sacrifice money, go. You sacrifice money. When you sacrifice your wealth, go. When you sacrifice yung lakas mo dahil sa dedication mo, yun yung ihandog mo sa Panginoon, go. Amen po ba? Bakit? God will reward whatever the generosity you have done in the kingdom of God. Amen po ba? Amen po ba? Salita po yan ng Panginoon. Whatever you give sa gawain ng Panginoon, ibabalik iyon ng Panginoon. Your generosity is rewarded. Wala pong libre sa Panginoon. Ibabalik at ibabalik niya yan sa'yo. Siksik, liglig at nag-uungaw. Amen po ba? Sa conclusion, parang naging tahimik kayo. Okay. Salita po yun ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po salita yun ni Pastora. Salita po yun ng Panginoon. Ganon mag-flow ang generosity ng Panginoon. Yung babae ang nagbigay, tama po ba? Nag-benefit si Elisha, bumalik sa kanya yung generosity na ginawa ng Panginoon. Nag-bounce back sa kanya. Kung ano ang gagawin natin sa kaharian ng Panginoon, ibabalik yan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So, iiwan ko po itong verse na ito. Sabi niya po sa 2 Corinthians 9:6, sabi niya dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ito ay patungkol sa pera. Ito ay patungkol sa lakas mo. Ito ay patungkol sa anumang bagay na ibibigay mo sa ating Panginoon. Kung ano yung itinanim mo sa ministry ng Panginoon, yun din ang babalik sa iyo. Amen? What you sow sparingly will also reap sparingly. Kung ano yung sukat na ibinibigay mo sa iglesia ito, yun din ang sukat na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kung tira-tirang oras ang ibibigay mo sa gawain ng Panginoon, tira-tirang oras din ang matatanggap mo. Amen? Ino-open ng Diyos ang ating pananaw, ang ating mata. How generosity flows. Amen po ba? Amen? So sa oras na ito,
Let's stand up. Ano man ang kakulangan mo sa kaharian ng Panginoon, ano man ang ginawa mo o ginagawa mo sa Panginoon na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. You give your time pero tira-tira. You give your tithes and offering pero tira-tira lang ang tithes and offering na ibibigay mo sa Panginoon. Yung talent mo, hindi mo ibinubuhos sa gawain ng Panginoon. Yung boses na binigay ng Diyos sa iyo, hindi mo ginagamit sa kaharian ng Panginoon. Amen. Binigyan ka ng Diyos ng talento para sumayaw, pero hindi mo ibinibigay ang talento na yan para sa Panginoon. Come on. Let's close our eyes. Kausapin natin ang Panginoon at hihingi tayo ng kapatawaran. Dahil alam natin, hindi natin matumbasan ang ginawa ng babae sa kanyang lingkod. At hindi natin matumbasan ang requirements ng Lord sa atin para ibigay ang totoong pagsamba, totoong paglilingkod sa Kanya. Come on, kausapin natin ang Panginoon. As we worship the Lord, speak to God. Kausapin mo ang Panginoon, Lord, gusto ko naman mag-sacrifice na magbigay sa iyo, Panginoon, but ito po ang kalagayan ko. Come on. Kausapin mo ang Panginoon. Meron pong kahilingan sa Panginoon. Yung may hinihingi, Lord, gusto ko pong magkabahay next year. Lord, gusto ko pong magtrabaho next year. Lord, gusto ko pong may business next year. Sa oras na ito, binibigyan ka ng Lord ng binhi. Lord, gusto ko pong makatapos sa pag-aaral, maipasa ang mga grades ko, Panginoon, sa susunod na taon. God given you the seed. At sabi ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, ang iglesia ng Panginoon ay matabang lupa ito. When you have a seed, kailangan mong itanim ito sa matabang lupa. At sinasabi ng Panginoon sa iyo sa oras na ito, na ang tanim mong yan, ang binhi mong yan, anuman yan, itanim mo ito sa matabang lupa. Para sa ganon, pag etong binhi ito ay magkakaroon ng dahon, dahil itinanim mo ito sa matabang lupa, pagdating ng araw, mag-aani ka ng marami, bubunga ng marami ang itinanim mong binhi na yan. Ngayon, gusto ng Panginoon na magtanim ka sa kanyang kaharian. Come on. Magtanim ka ngayon sa kaharian ng Panginoon. Magtanim ka ngayon sa iglesyang ito at makikita mo isang araw yung itinanim mo sa kaharian ng Panginoon ay uusbong at mamumunga yan ng marami. Lord, today, we are challenged, every one of us, Lord, na magtanim sa kaharian mo dahil alam namin, Panginoon, na ang kaharian ito, ang lupang ito ay matapang lupa na aming pong pagtatamnan ng aming resources, Panginoon, ng aming talent, ng aming oras, ng aming buhay. Lord, itatanim namin ito sa iyong ubasan at mag-e-expect po kami, Panginoon, ng maraming bunga, Panginoon. Dahil sinabi mo, whatever, Lord God, na itanim namin sa matabang lupa, ay aani kami ng marami, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, anuman ang itatanim ng aking mga kapatid, O Diyos, sa iyong harapan, anuman, Lord God, ang itatanim nila sa iyong harapan, Lord, ibabalik mo ito, Panginoon, ng 100-folds. Mag-e-expect kami ng bunga ng marami, Panginoon, sa iglesyang ito, sa lahat ng itatanim namin, O Diyos, sa iglesyang ito. Kaya naman, Lord, patuloy po kaming nananalig sa iyo. That your generosity, Lord God, ay nagpo-flow sa buhay po namin. Kaya naman, Lord, alam
Alam namin na pag kami nagtanim, Lord God, ay ibabalik mo ito at magkakaroon pa kami ng reward sa pagtatanim sa iyong iglesia, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Encourage us, Lord, to give, Lord God, according to your will, Lord, sa iglesia ito. Alam namin na ang iglesia ito ay matabang lupa, Panginoon. Matabang lupa ang iglesia ito. Kaya, Lord, turuan mo kaming magtanim sa iglesia ito, Panginoon. Ama, maraming pong salamat po, Diyos. Dahil sa umagang ito, tinuruan mo kami kung paano magkaroon ng generous heart, Lord God. Kung paano, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng generous heart sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naman, Lord, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos. Lord, tinuruan mo kami, Panginoon. Lord, we thank you, we thank you. At Lord, ito po ang aming samot na langit. Sa matamis na pangalan ni Jesus, everybody say, Amen! Amen! Hallelujah! Okay, kuya. Bumati. Kumakati. Manalangin. Tayo po ay magbigay sa ating Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos na aming napagpulay-pulayan ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa aming pastora na iyong ginamit, Panginoon, para siya po, Panginoon, ay itinuro, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa pagbibigay mo ng salitang ito, Panginoon, para kami ay matutong magbigay, matutong magtanim sa iyo, Panginoon. At Lord, ikaw naman po, Panginoon, ang magbabalik ng liglig at siksik ng mga apaw na aming binibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dadalhin namin ito, Panginoon, at isa sa pamuhay, Panginoon, ang mga salita mo na narinig namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga magbibigay, O Lord God, ikaw po ang magbabalik ng lahat ng ito, Panginoon. At higit, Panginoon, sa kanilang inaasahan, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang kanilang binigay, ay mas malaki pa po ang igaganti mo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa oras na ito na aming narinig na iyong salita, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Lord, ang aming maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Gagamitin namin ito, Panginoon, hanggang sa kami ay nabubuhay, kami ay malakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, kami ay maghahandog sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magbabalik ng siksik na umaapaw, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Naglalaro sila oh. Naglalaro sila oh. Saglit lang to, saglit. Where's my wallet? Saan na yung... Sura natin. Kamera natin.
kayong aalis, ha? Kakain muna tayo pero huwag kayong aalis, okay? Thursday. O sige, ilatag na ang mesa. Para meron nang nanghihina. Siguro. Ay, siguro. Pero wala nang aalis. Kasi wala na tayong oras mag-eat. Oh, ito yung mga best friend natin, oh. Sabi pa siya, no? Balik ka, oh. Kaya makinig ng kain. Sabi niyo ako yun. Ay, Grace Siya ni Ceci. Si Ate Cecil. Hello po. Ano pa? Hindi pa. Dami po. Si Maria. Nakataliko. Yuhuu! Nakataliko. Ayaw niya. Ito, best friend ko. Woohoo! Oh, ha? Kahit, yay!